Mga minamahal kong kapatid, magandang umaga sa inyong lahat. Bago tayo manalangin, hayaan niyong ibahagi ko muna sa inyo ang salita ng Diyos. Sa Roma 7:19, sinabi ni Apostol Pablo, "Ang mabuti na nais kong gawin ay hindi ko nagagawa, at ang masama na ayaw kong gawin, siya namang paulit-ulit kong ginagawa." Mga kapatid, kung naranasan mo na rin ito, na kahit anong pagsusumikap mong mamuhay ng matuwid, ay tila bumabalik ka pa rin sa dati mong kahinaan, hindi ka nag-iisa. Minsan mapapatanong tayo, Panginoon, paano nga ba ako mabubuhay ng may kabanalan? Paano ko ba matatalikuran ang mga kasalanang paulit-ulit kong nagagawa? Marami sa atin ang nagnanais ng tunay na pagbabago, gustong lumaya, gustong tumigil sa kasalanan, gustong mamuhay ng may kabanalan. Ngunit sa totoo lang, madalas tayong bumabagsak. Paulit-ulit tayong nagsisisi sa parehong mga kasalanan. At sa bawat pagbagsak, tila humihina ang ating loob. Napapagod tayong magsimula muli, nawawalan tayo ng pag-asa. Ngunit nais kong sabihin sa iyo ngayon, hindi ikaw ang una at hindi ikaw nag-iisa. Si Apostol Pablo mismo na ginamit ng Diyos upang isulat ang malaking bahagi ng bagong tipan ay dumaan sa ganitong uri ng pakikipaglaban. Sa Roma 7:15 sinabi niya, "Hindi ko maunawaan ang aking sarili. Ang mabuting nais kong gawin, hindi ko nagagawa. Ang masamang ayaw kong gawin, siya ang ginagawa ko." At sa talatang 18, sinabi niya, "Alam kong walang mabuting nananahan sa aking makasalanang likas. Nais kong gumawa ng tama pero hindi ko ito magawa." Pero mga kapatid, ang lahat ng ito ay hindi babala para matakot tayo o dahilan para sumuko. Sa halip, isa itong paalala. Kahit gaano tayo kalapit sa Diyos, dumarating pa rin ang mga pagsubok. Ang mabuting balita ay ito. Ang solusyon ay hindi matatagpuan sa sarili nating pagsisikap. Hindi ito tungkol sa lakas ng loob o sa disiplina lang. Ang tunay na sagot ay mas malalim na pagsuko sa Diyos. Sapagkat mga kapatid, hindi tayo nilikha para labanan ang kasalanan gamit lamang ang ating sariling lakas. Hindi natin kayang linisin ang sarili nating puso. Kaya nga dumating si Jesus, ang Ebanghelyo, ay hindi lang tungkol sa pagtulong ng Diyos upang gumaling ka. Ito ay tungkol sa isang bagong buhay, isang bagong pagkatao. Sa Ezekiel 36:25-27, sinabi ng Diyos, "Lilinisin ko kayo, bibigyan ko kayo ng bagong puso at lalagyan ko kayo ng bagong espiritu. Aalisin ko ang pusong bato at bibigyan ko kayo ng pusong laman." Ang Diyos mismo ang nagsabi, siya ang gagawa ng pagbabago. Hindi mo kailangang ayusin muna ang sarili mo bago lumapit sa Kanya. Ang tanging kailangan mo ay ang lumapit. Kaya kung ikaw ay pagod na sa paulit-ulit na kasalanan, kung ikaw ay nabibigatan na sa kahihiyan at pagkabigo, ang paanyaya ng Diyos ay para sa iyo, lumapit ka. Hindi kapag pakiramdam mo ay banal ka, kundi sa mismong oras na pakiramdam mong sirang-sira ka, doon eksaktong dumadaloy ang biyaya. Sabi sa 2 Corinto 12:9, "Ang aking biyaya ay sapat para sa iyo, sapagkat ang kapangyarihan ko ay nahahayag sa kahinaan." Hindi nagugulat ang Diyos sa kahinaan mo, hindi siya nadidismaya. Ang nais niya ay ang iyong puso, hindi ang iyong perpektong kilos. Kaya kapatid, kapag sinabi mong, "Panginoon, hindi ko na kaya, kailangan kita," hinding-hindi ka niya itataboy. Sa halip, pupunuin ka niya ng kanyang espiritu at magsisimula siya ng isang pagbabago sa buhay mo na kailanmay hindi mo makakayang gawin sa sarili mong lakas. Kaya manatili ka sa Kanyang salita. Huwag mong hayaang itulak ka ng kahihiyan palayo sa Kanya.
Ang salita ng Diyos ay ating sandata. Ito ang ilaw sa madilim mong landas. Sabi sa awit, chapter 119 verse 11, "Iningatan ko ang iyong salita sa aking puso upang hindi ako magkasala laban sa iyo." At sa Galatia chapter 5 verse 16, paalala ni Pablo, "Lumakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo tutugunin ang pita ng laman." Habang mas lumalapit ka sa Diyos, habang mas lumalalim ang iyong relasyon sa Kanya, unti-unting nagbabago ang puso mo. Ang kasalanang dati mong hinahangad ay nagiging mapait. At ang katuwiran, unti-unting nagiging ninanasa ng iyong puso, hindi dahil sa sariling lakas, kundi dahil sa presensya ng Diyos na nagpapalaya. Kaya huwag kang susuko, hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Maaaring hindi mo pa nakikita ang pagbabago ngayon, pero nangyayari na ito dahan-dahan. Araw-araw, binabago ka ng Diyos, sapagkat ang Diyos na nagsimula ng mabuting gawain sa iyo, Siya rin ang magtatapos nito. Ngayon, sama-sama tayong manalangin. Panginoong Jesus, sinabi mo sa Ezekiel chapter 36, verse 26, "Bibigyan kita ng bagong puso at bagong espiritu." Panginoon, ito ang pinanghahawakan ko ngayon. Alam kong hindi ko kayang ayusin ng sarili ko. Hindi ko kayang baguhin ang puso ko. Pero Ikaw, O Diyos, Ikaw ay makapangyarihan. Kaya lumalapit ako sa iyo ngayon, pagod na sa paulit-ulit na pagkakamali at sawang-sawa na sa pagbabalik sa dating ugali. Hindi ako lumalapit sa iyo na parang malinis. Lumalapit ako dala ang aking kabiguan, kahinaan, at sugatang puso. Gusto kong mamuhay ng tama, gusto kong sumunod sa iyo. Ngunit kahit anong pilit ko, paulit-ulit akong bumabagsak. Kaya sa umagang ito, hindi ko napipilitin ang sarili kong tumayo. Sa halip, luluhod ako sa harapan mo at magpapasakop. Patawarin mo ako, Panginoon. Inamin ko na sinubukan ko ng ayusin ang sarili ko. Pinilit kong baguhin ang puso ko gamit ang sarili kong lakas. Pero ngayon, nauunawaan ko na ang tunay na kalayaan ay bunga ng ganap na pagsuko sa iyo. Hindi ito tungkol sa kung gaano ako kalakas, kundi kung gaano ako handang sumuko. Dinadala ko sa iyo ngayon ang totoo kong sarili, ang bahagi kong sugatan, ang bahagi kong nahihirapan, ang mga sulok ng puso kong naging manhid sa iyong presensya, ang mga lihim kong laban, mga takot na hindi ko maipaliwanag, at mga ugaling paulit-ulit kong gustong iwanan pero hindi ko maiwasan. Lahat ng ito, Panginoon, ay iniaalay ko sa iyo. Linisin mo ako, O Diyos. Palitan mo ang pusong bato ng pusong laman, pusong marunong magmahal, pusong marunong sumunod, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagmamahal. Banal na Espiritu, pumasok ka sa buhay ko. Ikaw ang aking tagapayo. Ikaw ang aking lakas. Gabayan mo ako lalo na sa mga oras na parang gusto ko nang bumitaw. Turuan mo akong maging tapat. Turuan mo akong maging matatag. Turuan mo akong maging totoo sa iyo kahit sa mga oras na hindi ako okay. Hugasan mo ako, Panginoon. Alisin mo ang kompromiso, ang kasinungalingan, at ang mga kasalanang patuloy na nakakagapo sa akin. Sirain mo ang mga tanikala sa buhay ko at sa kanilang lugar. Itanim mo ang kabanalan, itanim mo ang pag-ibig, itanim mo ang disiplina. Alam kong kung ako lang, wala akong magagawa. Pero dahil sa iyo, Panginoon, walang imposible. Hindi ka lamang Diyos na nagpapatawad. Ikaw ang Diyos na tunay na nagbabago. Hindi mo lang ako tinatanggap kung sino ako ngayon. Binabago mo ako ayon sa kung sino ako sa iyong paningin. Kaya ngayon, inaalis ko ang tiwala ko sa sarili kong lakas.
Inaalis ko ang tiwala ko sa damdamin ko at inilalagay ko ito sa iyo. Kahit hindi ko pa makita ang bunga, naniniwala akong kumikilos ka na. Kahit hindi ko maramdaman ang presensya mo, alam kong kasama pa rin kita. Kahit pakiramdam ko'y nahuhuli na ako, alam kong sinusulat mo pa rin ang kwento ng buhay ko. At dahil diyan, pinupuri kita. Pinupuri kita para sa mga pagbabago na hindi ko pa nakikita pero alam kong dumarating na. Ikaw ang Diyos na nakakakita ng mga bagay na hindi kayang makita ng iba. Ikaw ang Diyos na nakauunawa ng mga laban na hindi ko maipahayag. At ikaw ang Diyos na patuloy na nagmamahal sa akin higit pa sa kaya kong sukatin. Mahal kita, Panginoon, naway ang buhay ko ay maging patutuo ng iyong biyaya. Naway ang puso ko ay tumibok lamang para sa iyo. Sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas, ito ang aking panalangin. Amen. Kung naranasan mo ang panalangin ito, kapatid, isulat mo sa comments ang Amen bilang tanda ng iyong pananampalataya. At kung kailangan mo ng panalangin, huwag kang mag-atubiling ipaalam sa amin. Ipagdarasal ka namin, pagpalain ka nawa ng kapayapaan at biyaya ng ating Panginoong Hesukristo ngayon at magpakailanman.